kasama tayo mga kabayan. Bini, hello. Hello. Ayong ina. Kumusta? Hello. Coffee time. Nice weather. Dito po yung malaking eroplano mga kabayan. Ayan siya. Grabe yung snow. Tapos napakadelikado ng daanan mga kabayan. Darang feel ko parang dudulas. Ito yung mga building talaga dito. Wala talagang bungalow type dito na bahay. Hello po mga kabayan. Ngayon pupunta pala ako ngayon sa International Airport dito sa Nuuk. Doon ako magtatrabaho ngayon mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng International Airport. Biyahe na tayo mga kabayan. Pupunta tayo ng airport. Ito yung mga dadaanan natin dito. Pag pupunta tayo ng mga airport mga kabayan, medyo malayo-layo sa mga bahay. Yan, kadalasan natin dito makikita. Ito lang mga bato na may mga snow. Ito yung eskwelahan pala dito ng university. Ito sabi nila, eskwelahan ng mga kolehiyo. Ayan. So nasa malayo na sa city. Mayroon din naman eskwelahan doon sa malapit sa city. Nag-snowstorm pa ngayon mga kabayan. Malakas yung hangin. Napakalinis ng daanan, no? Walang traffic talaga. Makikita natin dito yung naglilinis ng kalsada. Yan. Kasi pag hindi niya ito nilinis mga kabayan, delikado kasi ito sa kalsada. Lalo na pag ganito, tingnan niyo sa parang mga mga kabayan, buhok. Ganyan yung alikabok dito, puti. Kung sa atin, brown yung alikabok dun sa atin. Wala talagang ka-traffic at tapos mahaba yung highway. Yan, naglilinis sa gilid. Kailangan kasi linisin ito mga kabayan. Pag hindi mo ito nilinis, madulas ito sa kalsada. Dahil para sa mga pulbo, maaaring tatalon yung sakyan. Yan yung International Airport mga kabayan, sa itaas. Pero yung daanan natin doon pa sa dulo. Ay, papakita ko lang sa inyo yung madadaanan para mayroon kayong ideya. Dito sa gilid natin, dagat na yan. Ayan. So mayroon dito ano ba to, Pamprom ata ito mga kabayan. So napakataas ng International Airport. Yung takbo natin 60 lang ito mga kabayan. Tayo pwedeng lumagpas kasi ganito yung limit nila dito, para iwas na din tayo sa mga disgrasya. Lalo na ganito, madulas talaga yung daanan. So ito mga kabayan, yung parang crane na yan, mataas. Guide pala yan, may ilaw yan sa itaas. Pag hindi makita kasi ng eroplano, dyan siya titingin kung nasana yung sentro niya. So yan, sa kabila meron din yan, alternate yan, depende sa hangin. Kasi pasalubong kasi mga kabayan, kung saan yung hangin, doon ata nila sinasalubong. Ayan, ito yung bakit ng airport. Ayan, airport na yan dyan. So ito yung Greenland, walang kahoy, puro snow na mga bato. Wala ding mga bahay dito banda. Ito, sigsag na tong daanan dito mga kabayan. Daan lang tayo kasi madulas. Kakarating naman tayo pagkakuan. Ayan, ayan. So mga bato lang yung mga kabayan, kadalasan yan pinapaputukan yan, pinapasabugan para yung mga bato-bato ay mawasak siya at yun papatagin nila. Ayan, ganito yan dati. Ayan, mga bato lang talaga ito na ginawa na yung kalsada, kaya mahirap dito gawa ng kalsada. Ayan, ito na yung airport. Simula yung kanina sa baba. Ito, hindi ko alam makita pa bang runway nito o may makalapag pa ba na aeroplano o makaalis. Ayan yung runway dyan. Nililinis nila. May naglilinis ng mga sasakyan. Busy yan sila mga kabayan pag ganito. Pero hindi ko na makita sa unahan. Dahan-dahan lang tayo. Ayan, hindi ko na makita, nabalutan na dito. Basta dito sa airport mga kabayan, malakas talaga yung snowstorm dito. Ayan, gumuguhit sa daanan. Ayan, malakas-lakas yung hangin. Hello po mga kabayan, ngayon nandito na ako sa airport. Ito yung mga wire nilalatag namin. May kasama akong lokal dito, tinutulungan ko siya. Problema lang, mahirap kami mag-communicate dahil hindi siya gaano sa English. Danish kasi yung salita nila sa Greenlandic. Kaya minsan action na yung mga kabayan. Yung sign language lang yung kuan para magkaintindihan kami. Kaya may kasama tayo mga kabayan. Bini, hello. Hello. Ayong ila. Ayong ila, chi. Kumusta means ayong ila? Ayong ila. Kumusta? Kumusta? Mabuti means okay. Mabuti. Wow. Hello. So ngayon mga kabayan, pupunta kami ngayon ng kasama ko na lokal doon sa bibili kami ng pagkain. Coffee time. Coffee time. Yeah, nandito po yung malaking eroplano mga kabayan. Ayan siya.
Mamaya pa yan aalis kasi yes, mamaya pa aalis kasi malakas yung snow mga kabayan, no? Nililinis pa. Ayan siya. Ayan, yung malaking flight, international flight. Ayan yung international airport dito mga kabayan, kung saan ka sasakay. Ayan yung loob. Ayan, medyo madilim ngayon yung panahon, lakas yung snow. Ito yung panahon natin ngayon mga kabayan, no? Medyo makulimlim at nag-snow. Tapos napakadelikado itong gilid na to. Tapos naghihilo siya at sa moist. Ayun, pupunta kami doon, bibili kami ng kape. Ayan, medyo nag-moist. So ito yung daanan natin ngayon. Medyo mataas tong area na to dito kasi sa airport. Ayan yung parang substation dito ng mga kuryente. Ayan, so nag-snow pa rin dito. Ayan, yung snow natin mga kabayan, sobrang lakas at nagpapakulimlim siya. Pupunta kami dun sa may store, bibili kami ng kape dahil medyo malamig. So yan yung mga magagandang bahay dito mga kabayan, no? Yun, sa dulo. Ayan, pasyal namin kayo dito ng kasama ko. Yun, grabe yung snow, tapos napakadelikado ng daanan mga kabayan. Dati natatakot ako dito nung mag-drive ako ng first time dahil parang feel ko parang dudulas, pero pagkatagal masanay ka naman. Ito yung mga building talaga dito, wala talagang bungalow type dito na bahay banda. Yung mga modern house na to dito yung pinapatayo. Dito parang kahoy, no? Tapos bundok-bundok siya na mga bato. Medyo kuha na dito, masasakyan na. Palagi nag-i-snow dito mga kabayan pag winter, pero sinusunod naman ng mga sasakyan na tagalinis. Ang problema, hindi na talaga maubos-ubos. May naglalakad pa dito. Ito yung maganda yung paligid dito. Mabilis patakbo itong kasama ko. Namumuti yung buong paligid. At yung bundok dito, napakataas dito. Yan yung bundok nila dito. Ayan. Samahan nyo kami, bibili kami dito sa loob ng makakain. Ito, eskulahan din to dito. School? Yes. Pennsylvania school. Senior college or grade school? School. Small. No, school. Første, anden, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. klasse. Til 9. klasse. Ayan, baba muna kami dito mga kabayan. Bibili kami ng kape dito at saka tinapay. Ayan, yung bibila namin. Ayan, dito bibili yung Pacific tong tawag dito. Dito nagtatrabaho yung asawa ko dati din. Pero saglit lang siya, wala siyang isang buwan kasi medyo malayo dito. Ayan, ito yung loob mga kabayan ng grocery dito. Dito nagtatrabaho dati yung asawa ko, kaso umalis siya dito kasi malayo na. Ayan, dito sa nasayin dati o sa tinapayan. Ayan, ito yung tinapayan na dito at saka may mga pagkain din dito ng mga ayan, oh. Ayan, mga pang lunch mga kabayan at saka breakfast. Yes! Hello! Coffee time! So ngayon mga kabayan, nakabili na kami ng kape sa tinapay. Ayan, very slow time. Nice weather. So yun mga kabayan, nakabili na kami ng kape ni Bini. Tinapay. Bini Ponster. Bini Peterson. Yeah. Yung pangalan niya mga Bini Peterson. Dennis name. Yeah, Peterson. Dennis. Peter. Yeah. Peterson is Dennis. Yeah. Parang dunap. Ito pa rin paligid natin mga kabayan, no? Bundok pa rin siya na nag-snow. Tapos ito yung daanan dito, namumuti na yung daanan, saka medyo madulas na. Tapos may naglalakad, no? Naglalakad pa rin sila, napakasakit sa mata. Hindi na makita yung mga bahay na sunahan. Tingnan nyo yung snow sa daanan, no? Magaganda yung mga bahay dito mga kabayan na mga matataas.
galing na lugar dito kasi may bundok sa taas na mga bato-bato. Yan yung end na kasi yung dito mga kabayan. Wala nang kalsada sa likod. Napakadilim yung daanan. Yeah! Hello! Hello! So yan mga kabayan, dito na kami. Pero malakas pa rin yung snow. Tapos na kami magkapi ng kasama ko at magkain na tinapay. Ayan, pinapay na. Ayan, dito pala yung tinatrabuhan namin dito, dalawa. So, yun na yung kasama ko. Ang lakas ng snow. So, dito kami sa loob mga kabayan, maghihila kami ng kable. Yan dati mga kabayan, nakabidyo na din ako dati. Yan yung tinatrabaho namin yan. Pero tapos na yan. Ito naman sa gilid. Pasok na lang kami dito at magtatrabaho. Ayan, ito yung loob na tinatrabuhan namin dito mga kabayan. Ayan yung mga wire sa internet. Ayan, ito pa yung loob. Bali cargo to dito mga kabayan. Ayan, malaking cargo to. Dito sa left side natin. Dito lang tayo sa gilid. Ayan, so ito pa yung ginagawa. Ayan yung office na dito. Ayan, ito yung office dito. Ayan, so dito dinidiretso lahat ng mga karga. Yung mga galing sa mga eroplano mga kabayan, dito ini-stack. Tapos kukunin yung mga padala. Ayan, malawak to. Dito pa to. Meron yan dito. Ayan. Yan sa unahan. Dito yung airport dito sa labas mga kabayan. Hello, Kamak! Takus! Takulipay! Ayong isajit. Ayong ilasig. Yeah, it means good. Ayan. Pauwi na kami ngayon mga kabayan. Tapos na yung trabaho namin. Bukas ulit. See you! See you tomorrow. Takus! Nakay-go-takus. Yeah, kay-go-takus! So, pauwi na kami mga kabayan. Tapos na yung trabaho namin. Ito yung buong paligid natin. Oh. Puro snow. Ang lamig natin ngayon mga kabayan. Ayan siya. Oh. Minus 11 degrees Celsius. Pero yung felt siya mga kabayan dahil sa lakas ng hangin, minus 20. Ayan, halos dudubli kasi yan mga kabayan kung ano yung temperature niya. Diba? Minus 11. Halos dudubli yan. Minus 20 yung feels niya dahil nga nakadepende yan sa lakas ng hangin. Yan. Sa lamig niya mga kabayan, yung impact niya. Yun yung pinaka masakit. Ayan. So ngayon mga kabayan, pauwi na tayo. Papunta na tayo ng bahay. Dahil tapos na yung trabaho namin ngayong araw. Bukas na naman, babalik tayo dito. Yung kasama ko pala si Bene, kwento ko rin sa inyo. September 2022, dumating na kasi ako dito sa Greenland nung mga taon na yan. At yan siya yung una kong naging close dito sa trabaho. Siya pala ay graduate din siya ng security. Nag-aaral din siya dito ng security. Sabi niya, 4 na taon. Tapos hindi niya ginamit. Dahil mas gusto niya dito magtrabaho sa company namin, sa Arsarneret, sa construction. Tinanong ko siya kung bakit ayaw niya gamitin yung pinag-aralan niya. Sabi niya, okay naman daw yung trabaho. Ang problema daw, mas gusto niya daw dito sa construction sa company namin. Dahil mas malaki daw yung sahod. Alam niyo ba dito mga kabayan, yung mga construction ay importante dito sa Greenland. At mas mataas yung sahod ng mga construction worker dito kumpara pa mga kabayan sa mga matataas yung posisyon gaya ng mga nasa office, nasa gobyerno nagtatrabaho mga kabayan, ay mas mataas pa yung sahod. Kasi may nakausap din ako dito na mga nagtatrabaho sa government, sa mga opisina. Yung sahod nila mga kabayan, tinanong ko, mas malaki pa yung sinasahod namin dito. Kahit yung basic kasi dito sa amin mga kabayan ay malaki na yung basic. Tapos pag nag-overtime pa mga kabayan, doon ay halos dodoble pa yung sasahurin mo pag construction dito. Kaya yung construction dito na trabaho ay mataas yung pagpapalaga nila dito mga kabayan sa Greenland. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, kapag construction worker ka, maliit yung sahod, mahirap pa yung trabaho. Dito sa kanila kasi kung ano yung mahirap yung trabaho, yun yung malaking sahod. Kaya ang sabi niya, minsan tinatawagan doon sa airport kasi nasubukan niya din mga kabayan magtrabaho sa airport. Naging security din siya, pero umalis din siya at bumalik din dito. Dito kasi sa Greenland mga kabayan, kapag residence ka dito, wala na kasi silang kontrata. Pag nagtrabaho sila ngayon dito sa company namin, bukas pwede silang magtrabaho sa iba. Tapos sa sunod na araw, lilipat na naman. Bali wala silang pinipirmahan na kontrata. Basta residence ka dito, open work permit ka kahit saan ka magtrabaho. Pwera na lang kung talagang kailangan ka ng company mga kabayan na dito ka na, kung may kasunduan kayo, pwede yun. Gaya sa asawa ko mga kabayan, residence permit siya dito.
ibig sabihin, pwede siyang magtrabaho kahit saan, open work permit siya. Hindi kagaya ko, mayroon akong papel mga kabayan na nire-renew. Talagang dito lang talaga ako pwede magtrabaho sa company ko. Wera na lang kung mayroong release paper na agreement na kasunduan na pwede akong magtrabaho sa iba kapag may papel na pinirmahan. Kaya yung si Bini na yun mga kabayan, masipag sa mga kabayan. Alam mo, hindi man lang kapag-aral ng electrical yun, pero doon sa nagtatrabaho sa amin sa electrical, at helper lang siya mga kabayan. Helper lang yung posisyon niya sa construction, pero mas malaki pa daw yung sahod niya kumpara kung magtrabaho daw siya sa airport na security siya doon. Kasi dati nakita ko siya nagtrabaho doon, pero mga ilang linggo lang ay bumalik din siya dito. Siya talaga yung Greenlandic na kasamahan ko sa trabaho na hindi ako mailang mag-video dahil nakikisabay siya. Sa mga ibang kasama ko kasi dito, medyo naiilang ako mga kabayan. Maramdaman ko kasi sa tao mga kabayan yung parang nahihiya sila na ayaw nilang magpakuha ng video. Kasi hindi naman lahat dito mga kabayan ng mga tao na gusto nila social media. Hindi sila, yung iba dito mahilig sa social media, yung kukunan ng mga mukha nila. Kahit dito mga kabayan sa mga Pilipino dito, halos nahihiya din ako dito magkuha ng video na kasama sila. Pwera na lang yung mga kakilala ko talaga na mga nagbablog ay gusto talaga nila kunan ng video. Ako kasi hindi kasi ako yung tao mga kabayan na video ka lang ng video. Hindi mo pala alam na ayaw din pala ng tao na yun na magpakuha ng video. Ayun mga kabayan, nakarating na din tayo dito sa bahay. Yan, ito yung buong paligid natin, oh. Medyo makulimlim pa rin, wala pa rin araw na lumabas simula kanina dahil puro snow lang at malakas yung hangin, napakasakit. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang yung aking video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi, and God bless you all po.